Sabihin mo sa mga tauhan natin, umpisahan na nila at maglalaglakan ng mga niyok. Nanakawin lang. Pinagsabihan ko na ho sila kaagad Ayaw ko lang kung tatanggapin na lang dating ibinabayad nyo. Mataas na ho kasi ang tanggap nila sa iba Pwes, sabihin mo sa kanila hanggang doon na lang ako sa dating presyo. Kung ayaw pa nila, mapipilitan akong kumuha ng iba. Hmm? Alam mo, Buboy, kung hindi ako umalis sa pagtuturo, malamang, district supervisor na ako ngayon. Bakit ka naman umalis sa serbisyo? Dahil hindi ko gusto ang sistema. Hindi ko gusto ang patakaran ng edukasyon. At hindi ko rin gusto ang itinuturo. Ayos naman ang yung mga tinuturo. Marami naging matalino. Noon, mga librong tungkol sa buhay Amerikano ang ipinababasa sa mga bata. Tungkol sa buhay ni Abraham Lincoln, ni Howard Taft, at kung sino-sino pa. Tungkol sa mansanas, tungkol sa ubas. Kaya paglaki tuloy ng mga bata, gusto nila ng mansanas, gusto nila ng ubas. Gusto nilang gamitin ang mga gamit Amerikano. Gusto nilang gayahin ang buhay ni Lincoln. Matagal akong naghintay na sana'y magbago ang uri ng ating edukasyon. Tumanda na lang ako sa public schools. Ngunit hindi dumating ang hinihintay kong pagbabago. Kaya nag-resign ako. Ayokong maging instrumento
sa pagbulag sa kaisipan ng ating mga mamamayan upang hindi nila makita ang kagandahan ng buhay Pilipino at manatili silang banyaga at pulubi sa sariling bansa. Ano bang klaseng edukasyon ang gusto mong ituro, Mang Isko? Edukasyon na nababatay sa nasyonalismo. Isang edukasyon na magbubukas sa mata ng ating mga mamamayan upang makita nila ng malinaw ang tunay na nangyayari dito sa ating paligid. Ang sabihin mo, Isko, kaya ka umalis, masyado ka marunong. At lagi mo nakakaaway ang prinsipal. Nakita na ninyo. Masyado ng immoral ang mga tao ngayon. Iba ng panahon. Abe, kay babata nakikipag-date. Hoy, kayong dalawa. Ano man ang makita ninyo, huwag niyong gayahin, ha? At mag-ikap kayo sa mga lalaki. Karamihan sa kanila nagsasamantala lang. Ha? Lalo na't alam ng taga rito na kayong dalawa lang tagapagmana ng mga ari-ari ako, ano ha? Pati na yung iniwan ng mga magulang ninyo sa akin, sa inyo rin mapupunta. Chang naman, kung nakapag-asawa ka nun pa, di sana may nagmana ng ari-arian mo. Oy, huwag mo na ulit-ulitin sa akin ang tungkol sa pag-asawa, ha? Visit na ito. Isara mo yan. Masyado kang burara. Isara mo. Isara mo eh. Inay, Hmm. alis ho muna ako. O, sana naman ba punta mo? Diyan lang ho. Mag-iingat ka, anak, ha? Naku, maraming adik ngayon. Baka makursunodahan ka pa dyan. Hindi ho, uuwi ako na maaga. May bakanting kwarto pa ba dyan? Meron pa siguro. Ayun yung may-ari, oh. Mamayang hapon na ho kami magsisimba, Chang. Minsan lang kayo magsimba sa isang linggo, tinatamad pa kayo. Kaagida, kung may bakanting kwarto pa raw. Hoy, kayong dalawa, asikasuhingan ninyo ito. Paraan. Ano ho yun? Kwarto sana eh. Veronica nga pala, kukunin ko muna yung susi, ha? O sige. Sige. Magkano naman ang upa dito? 80 pesos isang araw. Lingguhan, 500. Discounted na yan. Hindi pa dumarating ang daddy mo? Hindi pa siguro. Nakakainip nga eh. Teka't bibili lang ako ng sigarilyo sa labas. Mahal dito sa loob eh. Oh, ingat ka, ha? Baka makagat yung hita mo ng aso.
Pala rito eh. Magkano overnight dito? 150 lang ho. Okay. Sandali lang muna ha. Susan, alis na muna ako. Dadaanan ko pa si Aling Lusing. Para naman bukas, maaga mahatid yung labada. Wala na magamit eh. Sige. Kailan ba kayo magpapakasal ni Sancho? Ewan ko ba? Parang hindi interesado magpakasal kami. Eh ano, pag ganyan-ganyan ka na lang hanggang sa tumanda. Ba kailangan may plano kayo? Oo nga eh. Kung minsan, para bang nagdududa ako. Baka pinaglaruan lang niya ako. Hanggat maaga, mag-isip-isip ka. Mahirap na. Ba't ngayon ka lang? O bakit? Anong oras na ba? Dali mo, lampas na sa oras eh. Alam mo namang may lakad ako eh. O ayan naman sila eh. O sige, Susan ha. May date kami eh. Oo. Ikaw pa nagbukas niyan eh. Ayos lang. Sancho, kailan tayo pakakasal? Pwede ba? Huwag na muna natin pag-usapan ang bagay na yan. Darating tayo dyan. Pero paano naman ako? Ginagawa na nating lahat ang ginagawa ng mag-asawa. Kung ayaw mo ng ganitong buhay, wala akong magagawa. Masyado kang mapilit eh. Mining engineer ho ako. Pinadala ho ako ng head office namin sa Makati, dito sa lugar nyo, para mag-survey ako ng mining camp. Mining camp? Dito sa baryo namin? Copper mine ho, dito sa Rawis. Aba, hindi ko alam na merong copper sa Rawis. May lupa ako malapit doon. Magtatagal ka ba dito? Siguro mga ilang linggo lang. Anong tingin mo dyan kay Kaagida? I-start pa kaya yan? Eh, dalaga yan eh. Kaya hindi pag-estado. Kaya lang may konting umido ang starter niyan. Pero sa tingin ko, a-under din. Subukan mo kayang paanda rin. Pag napa-start mo yan, tiba-tiba ka. Maraming pera yan eh. Kaagida! Oh. Bakit hanggang ngayon hindi pa kumikilos sa mga trabador mo? Ayaw na nila sa dating bayad. Kahit anong pilit ko. Ayaw na nila dahil may taong bumubuyo sa kanila. Ganun. Hindi naman sila dating nagrereklamo na hindi sila kumikibo. Nadadala lang sila sa isang taong bumubuyo sa kanila. At ang balita ko, ikaw ang na-intriga sa kanila. Ha? Kaagida, mataas ang presyo ng kopra ngayon. Malaki naman ang kinikita nyo ah.
Ba't di nyo dagdagan ng konti mga manggagawa? Nasa ngayon, lumuwag naman ang buhay nila. Kawawa naman sila. Kailan makakatulong? Bakit? Ano ako? Social welfare? Aba, kung pagpipigyan ako mga mahihirap dito, mamumulubi ako! Kaya sila nagkakaganyan dahil sa katamaran. Hindi sila tamad kaagad ah. Maghapon magdamag man sila magtrabaho. Wala rin mangyayari. Sapagkat ang bunga ng kanilang pinaghirapan ay hindi na pupunta sa kanila, kundi sa may-ari ng lupang tulad nyo. Tatapatin na kita rin. Kung hindi mo kaya mga tauhan natin, mabuti pa, maghanap ka na ng ibang amo. Hindi naman ako naghahanap ng amo. At lalong hindi kita maituturing na isang amo, sapagkat hindi ako isang alipin. Apaga yata paglabas mo sa eskwelahan. Oho, may meeting ang mga teachers eh. Saan ba kayo galing? Diyan lang, may kinausap ako. Nagkita lang ho kami sa labasan. Sumabay na lang ho siya pa uwi. Bakit maaga ka ngayon? May meeting ang mga teachers. Sige. Kung ayaw pumayag ni Agida sa hinihiling ninyo, bakit hindi kayo magwelga? Baka naman kumuha siya ng ibang magtatrabaho. Yan ang hirap niyan eh. E di, bantayan ninyo. Huwag ninyong papapasukin, kahit sino. Baka ipapulisya kami at ipabilanggo. Hindi nila magagawa yon. Karapatan ng bawat mamamayan ang tinatawag na peaceful assembly. Hindi bawal ang welga. Kapag ginawa nila yon, hindi magtatagal, magkakagulo. Hoy, Isko! Huwag mo naman turuan ng pagkapilosopo yung anak ko. Mamaya yan, sinunod lahat yung sinabi mo. Magkalukulo-ko tuloy. Sonia, ipinaliliwanag ko lang kung ano ang dapat gawin ng taong bayan sa ilalim ng isang demokrasya. Eh kasi ho, ilang buwan na kayo hindi nakakabayad. Magagalit na ho si Aling Agida. Ang liit-liit lang yan. 2,000 lang. Bali wala yan. Kaya lang, lapan daddy ko. Kaya, pakisabi na lang kay Aling Agida. Maghintay na lang siya. O sige, sasabihin ko na lang. Ikaw nang bahala, Day. Bulahin mo na lang siya. O sige.
Ate, paano malalaman kung in love ka sa lalaki? Siyempre, malalaman mo rin yun. Dahil, paano ba ito? Basta malalaman mo rin yun. Ang ate naman, ang labo. Paano nga? Pambihira ka naman, oo. Siyempre, kapag na-inlove ang lalaki, lahat ng atensyon ibibigay sa'yo nun. Kung atensyon lang, maraming lalaking lagi kang titignan. Yung ba in love na sa'yo? Yung panay ang titig? Sus, saka na lang natin pag-usapan yan. Malalaman mo rin yan pag may na-inlove na sa'yo lalaki. Ang labo. Tess, hindi ka pa ba uwi? Aayusin ko pa ho yung kantin. Maaga ho ang agahan ng mga Rotarians bukas eh. Ako na ang bahala dyan. Sige na, umuwi ka na at gagabihin ka, ha? O, sige ho. Sancho? Akala ko ba umalis ka na? Sus Maria Josep. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Para kang manananggal. Wala. Nagpapahangin lang ako. Kanina pa kita nakikita dyan eh. Pambihira ka naman. Kung sino-sino pa inaaswang mo. Nandito naman ako ah. Halika na. Doon tayo sa loob. Pinibigay sa iyo to. Pasensya ka na raw at hindi siya makakapunta dahil nakakahalata ng asawa. Saka na lang siya pupunta pag nakatsyempo. Sabihin mo sa kanya, hindi ko kailangan ng kanyang pera. Siya ang kailangan ko. Sige, tuloy na ako.
Nag-iisa ka yata. Care to join me? Okay. Siya nga pala, huwag mo na ako hintayin. Hindi ako pwede mamayang gabi. May sakit kasi si Peryong. Walang papalit sa akin mamaya. Pwede nang iba pumalit sa'yo doon, ah. Sabi nang hindi pwede. Ang kulit-kulit mo, no? Sige, umalis ka na. Eto ang binigay ni Carla. Kumpleto na ba ito? Kompleto ho yan ng 1 buwan. Mabuti naman at nagbayad siya. Saka na lang daw yung utang niya sa kantin eh. Saka na naman. Napakabastos mo! Leche ka, walang hiya ka! Baka mabastusin ang pamamahay ko! Umalis ka rito! Umalis ka rito, sabi eh! Umalis ka sa pamamahay ko! Pertenenteng tao ka! Hayop ka, umalis ka! Bahay ko! Ano ba? Ano ba?
Sorry ah. Kala ko hindi ka na darating eh. Nainit ka ba? Okay lang. Mang Rafael, halika muna. Saan ka galing? Sa Rawis, ini-inspection ko yung lugar na pagtatayuan ng mining camp. Mang Rafael, may pamilya ka na ba? Meron. Tatay ko, nanay ko, 2 kapatid na bunso. Akong pinaka-eldest. Ang ibig ko sabihin, kung may asawa ka na. Wala. Na-inlove ka na ba? Siyempre. Sino bang hindi? Maraming beses na nga eh. Anong feeling mo kapag in love ka? Masarap. Malungkot. Masakit. Mahirap i-explain eh. Bakit lahat na natanungan ko tungkol sa pag-ibig, iisa ang sagot? Mahirap daw ipaliwanag. Talagang ganyan. Palagay ko, walang makapag-explain kung ano talagang pag-ibig eh. Pero nararamdaman mo yan. Tulad halimbawa, 2 magsyota. Maski anong laki ng lugar, nagsisiksikan sila. O kaya naman, 2 pangit. Pero akala nila, sila ng pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Bakit? Na-inlove ka na ba? Ewan ko ba? Siguro. Veronica, bata ka pa. Dapat asikasuhin mo muna yung pag-aaral mo. Saka na yung in love. Nakakainis ka naman talaga.
Alam mo, love, malaking problema ko. Bakit? May sakit si inay. Malubha. Hindi ko nga matadala sa ospital. Dahil wala akong pera. Gusto ko sanang manghiram sa'yo. Pero wag na lang. Nakakahiya. Sancho, hindi ako naglalabas ng pera sa gabi. Alam mo yan. Bukas na ha? Bukas. Bukas magsisimula na kami magwelga. Wala na ako magagawa. Hindi ko na sila kayang pigilin eh. Maaaring tama kayo. Pero hindi niyo ba alam na mahigpit si Chang? Isa pa, kaibigan niyang matalik si Mayor at si Hepe. Bahala na. Kapag hindi namin itinuloy ito, kailan pa? Tayo na. Sige. Susan? Saan ka galing sa ganitong oras ng gabi? Yan lang ho sa labas. Mainit ho kasi. Baka kung ano nang nilalabas-labas mo. Baka may lalaki ka na naman. Saan sa labas, ha? Saan? Sa may cottage ho. Sa may cottage? Ano nakita mo roon? Wala ho. Tulog na gabi na. Sige na, tulog na. Agida? Agida? Yung sinabi ko sa'yo. Agida? Agida? Yung sinabi ko sa'yo, uy. Agida? Uy. Agida? Pampihira. Agida! Yeah. Sancho, sandali lang. Yung hinihiram ko sa'yo. Sandali lang. Salamat. Sige. Kung ang lahat ng ikinabubuhay ng tao ay galing sa lupa, kung ang bawat tao
ay may karapatang mabuhay. Maaaring sinadya ng Diyos na ang bawat ipanganak ay may nakalaang lupa para sa kanyang ikabubuhay. Kung marami sa ating paligid, ang nikadangkal na lupa ay wala. Samantalang, ilan lamang, tulad ni Agida, na mayroong malalawak na lupang higit sa kanilang pangangailangan upang mabuhay. Ang ibig sabihin lamang niyan, kinuha nila ang lupang inilalaan ng Diyos para sa iba, para sa kanilang ikabubuhay. Nagwewelga kayo, hindi para humingi ng lupa na dapat ay meron kayo, kundi para humiling lamang ng maliit na bagay. Kaunting dagdag sa ibinabayad sa inyo. Hindi kabigatan ito para huwag ibigay. Maliit na bahagi lamang ito ng inyong karapatan. Kaya ipagpatuloy ninyo ang pakikipaglaban. Sapagkat kung hindi, mananatili kayong alipin ng mga angkang may lupa. Ito, sandali lang. Totoo pala nakarating sa akin na ikaw ang nagsusulsul sa kanila para labanan ako. Ano? Alam ko kung bakit mo ginagawa ito. Gusto mo akong gantihan. Dahil piniko kita nung lumiligaw ka sa akin. Agida! Huwag mong isali rito ang personal na problema. Ito ay lehitimong pakikibaka ng mga manggagawa laban sa piyudal na pagsasamantala ng mga angkang may lupa. Tapatin mo nga ako, Isko. Ano ba ang interes mo dito, ha? Bakit ka nakikialam sa problema ng iba? Baka naman, gusto mo lang ng painom. Sabihin mo, bibigyan kita. Masyado mo akong minamaliit, Agida. Hindi mo ako naiintindihan. Bakit? Ano ba pakinaba mo sa mga hampas lupang yan, ha? Ang tinatawag mong hampas lupa ay ang mga taong nagpayaman sa'yo. Sila ang nagpapakahirap. Halos dugo na ang pawis na lumalabas sa kanilang katawan sa pagtatrabaho sa lupa mo. Alam mo ba kung bakit ako nakikialam? Sapagkat bahagi ako ng komunidad na ito. At ano man ang nagaganap dito, ay apektado ako. Nakikialam ako sapagkat hindi ako bingi at bulag sa panggigipit at pangapi ng ilang tao sa nakararami sa paligid. Hoy kayo! Lumayas kayo sa lupa ko! Layas! Pag hindi, pakukulong ko kayo! Mga leche! Mga animal! Sabi, saktan leche harang-harang sa daan ko! Hindi niya na ako pinapansin. Ayaw niya na makipag-usap sa akin. Para bang nagmamalaki pa siya. Sa palagay ko, may ibang babae na naman siyang kinalolokohan ngayon. Sinasabi ko naman sa'yo noon pa eh, na niloloko ka lang ng lalaking yun. Isip ko noon, kahit anong gawin niya sa akin, di bali na lang. Pero napatunayan ko, dapat din palang gamitin ng pag-iisip. Bakit mo naman ako dinala rito? Anong gagawin natin dito? Wala. Gusto ko lang ipakita sa'yo kung anong nasa kapaligiran mo. Sakaling hindi mo alam kung ano nangyayari. Tulad yan, hindi mo pala alam na mayroong ilog dito at maraming naglalaba araw-araw. Ganun ba yon? Pero hindi naman ako interesado dyan sa nangyayari sa paligid eh. Lalo na't bihira naman ako maglibot o mamasyal. Sa isang komunidad, ano man ang magaganap ay makaka-apekto sa lahat ng mamamayan. Obserbahan mong mabuti itong bahay niyo. Napakatahimik at mapayapa kung tignan. Pero sa tingin ko, itong bahay niyo ay parang pulkan. Nasa ilalim ang kulo. Hindi magtatagal sa sabog. Mahirap yata mangyari yon. Sasabi mo yan dahil hindi mo nadaramang kahirapan ng buhay at hindi mo nalalaman kung gaano kape at gipit ang nakakaraming mamamayan.
Ito lang pera, ha? Ikaw, magkano? Basta, ito lang pera, ha? Ikaw. Talo. Magkano yan? Dali lang. Sige. Agida? Agida? Love? Love, kailangan ko ng pera. Ano pa? Shh, ano? Kailangan ko ng pera eh. Sancho, alam mo hindi ako naglalabas ng pera paggabi. Sige, pag hindi ka nagbigay ngayon, pag-iiskandalo ko. Oh? Mm. Mm-mm. Ah, ito ho. Ako na. Tama ho yan. O ano? Dinala ko ng mga tao sa Nyugan. Nagpatrabaho na ba sila? Hindi nga eh. Nagsialisan. Tatakot sa pangkat ni Ray. Paano? Pinaghahabol sila ng itak. Ang ibig mo sabihin, nandun pa sila Ray at nagwewelka? Oo. Ang sabi nila, hindi sila alis doon hanggat hindi mo binibigay ang kanilang kahilingan. Ganun ha? Magantay ka. Mapuntahan na si Mayor at si Hepe.
walang hiya ka? Kaya pala hindi mo na ako pinapansin dahil sa babaeng yan? Walang hiya ka? Ano ba? Bitiwan mo ako! Ano? Walang hiya ka! Mga agaw ko talaga. Sabi ako eh. Bakit? Tumura ka na! Bakit? Kasal mo kayong dalawa? At bakit? Ha? Ganun! Kung talaga mga agaw ka, bruha! Iwan mo ako, sabi! Sabi mo, sana kayo nalalabanan na! Sige, lumabas ka! Bakit mong hinahanap ko? Walang hiya ka! Ba't walang hiya ka, bruha? Ano ba? Ano? Lumabas ka! Sobra ka na! Baka walang hiya ka! Sige, hayop ka, lumabas ka! Mga agaw! Ay! Naku! Walang hiya ka! Hayop! Naku! Ginawa mo sa akin! Akin yan! Ano ba? Bruha! Hoy! Lumabas ka dyan! Huwag ka magtatago! Lumabas ka dyan! Aligaw. Sumama kayo sa amin sa headquarters. Bakit, Tepe? Anong kasalanan namin? Malaking gulo itong ginagawa nyo. Piniperwisyon nyo may-ari. Sige, sumama kayo. Gusto ko sana magpaliwanag tungkol doon sa dalawang babae. Baliwala naman sa akin yun eh. Hindi ko nga malaman kung bakit sila nag-away. Eh wala naman akong ginagawa sa kanila. Kabisado na kita, Sancho. Kaya wag mo na akong lokohin pa. Magmula ngayon, wag ka na magpapakita sa akin. Adios. Wala akong kasalanan. At wala sa usapan natin. Sasiluhin mo ko. Oo, binibigyan mo ko ng pera. Tama lang yun. Dahil ginagamit mo ko. At ang isang katulad mo ay hindi magkakaroon ng lalaki kapag hindi ka nagbayad. Bastos! Pabiling niya ako. Meron pa. Paano na ngayon yan, Isko? Nakakulong na sila. Hindi ka ba nakukonsensya niyan? Sa pag-intriga mo, nagkaganyan sila. Mabuti ka pa. Nasa labas, painom-inom na lang. Eh sila, nasa loob ng bilangguan, naghihirap. Napakasama mo talaga. Napaka-intrigero mong tao. Matanda ka. Sonia, binuksan ko lang ang kanilang isipan at mga mata. Kung si Kristo ay narito pa sa lupa, malamang ganun din ang ginawa niya. Kumilos si Ray at ang kanyang mga kasama sapagkat nabuksan ang kanilang isipan sa katotohanang sila'y api at inaapakan ang kanilang karapatan. Tama ang ginawa nila, ang mali ang ginawa ng mga pulis at ni Hepe sapagkat ang mga manggagawa ay may karapatang magwelga. Alam mo ba kung ano ang dapat niyong gawin? Puntahan niyo si Hepe at sabihin ninyo na hindi tama ang kanilang ginawa. Tama yun. Bakit hindi nyo gawin yan? Tutal ikaw naman ang dahilan ng lahat ng ito eh. Sonia, kung ang karamihan sa ating mga mamamayan ay katulad mo, hindi tayo magkakaroon ng tunay na demokrasya. Palagi tayong mapapasailalim sa isang diktador. Ito naman si Mang Isko. Huwag mo nang pag-intindi si Aling Sonia. Lasing din yan. Ganun tayo.
Natapos ko ang aking pag-aaral. Ina! May araw ka rin sa akin! Ikaw! Isa ka pa! Parang mana ka kay Agida! Parehong-pareho kayo ng auntie mo! Pero, mas maganda ka sa kanya. Batang-bata. Diyan! Bakit to, Mang Sancho? Wag po. Bakit to, Mang Sancho? Wag po! Iko! Iwan niyo ako! Iwan niyo po ako! Isusubo ko kayo, Jack! Iwan niyo ako, walang iya kayo! Akalain mo, pati pala yung agidang yun, may relasyon sa Sanchong yun. Eh, sino naman sa palagay ninyo ang pumatay kay Sancho? Sa palagay ko, hindi na importante kung sino man ang pumatay sa kanya. Intindihin nating mabuti ang mga pangyayari. Ito'y simula pa lamang ng marami pang kaguluhan. At darating dito sa lugar natin. Sabihin mo sa kanila, bukas na mangyayari, ang dapat na mangyari.
Pati ikaw ba'y apektado na rin sa nangyari dito? Kung naibabalik lang ang panahon, siguro hindi ganong maghihirap ang buhay ng mga tao. Kaso lang hindi. Magsisi ka man, huli na. Bakit? May nagawa ka bang dapat mong pagsisihan? Ang pinagsisisihan ko hindi ko pa nagagawa. Hindi pa pala eh. E di wag mong gawin para hindi ka magsisi. Huli na. Kailangan gawin ko. Sa paniniwala ko, tamang gagawin ko. Pero maaaring hindi ko kayang tanggapin. Na nagawa ko kapag nagawa ko na. Ang labo mo naman, hindi kita maintindihan. Hindi mo talaga maiintindihan. Sa palagay ko, hindi ka na magtatagal dito. Aalis ka, hindi ka na rin babalik. Habang binabasa mo ito, ay malayo na ako. Huwag mo na akong hanapin pa. At hindi na ako makababalik. Ipagpalagay mo na lang na sa pag-iinspeksyon ko sa gagawing minahan, ay naligaw ako sa Cuba. At hindi ko matuntunan ang daan pabalik. Paalam. Ang nagmamahal, Rafael.
Ano ba talaga nangyari? Babarilin sana si Epe. Buti na namin siya. Huwag mo na akong hanapin pa. At hindi na ako nakapapalito. Ipagpalagay mo na lang na sa pag-i-inspeksyon ko sa gagawin nila ay naligaw ko sa kupa. At hindi ko matintunan ang daan pabalik.